Sa kalsadang iyon, isang simpleng scooter ang tahimik na bumibiyahe sa gilid. Ang nagmamaneho nito ay isang batang babae na ang buhok ay nakatago sa ilalim ng helmet at may backpack na nakasukbit sa kanyang mga balikat. Ang pangalan niya ay Queenie Pacquiao, anak ng isa sa pinakatanyag na atleta sa kasaysayan, pero hindi mo ito mahahalata sa paraan ng kanyang pagkilos. Hindi namuhay si Queenie gaya ng isang anak ng celebrity. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang pangalan, hindi sumasakay sa mga TV na may tinted na bintana at hindi nagsusuot ng mga mamahaling damit. Sa halip, pinili niya ang pagiging simple. Ang kanyang scooter ay may kaunting gasgas, kupas na ang kanyang maong, at ang kanyang sapatos ay tila ilang taon na niyang gamit. Ngunit isinuot niya ang lahat ng ito ng may tahimik na dangal. Noong araw na iyon, pauwi na siya mula sa kanyang universidad kung saan siya nag-aaral ng sociology, dahil interesado siya sa mga tao, sa kanilang mga pakikibaka, at kung paano mapapabuti ang lipunan. Inilarawan siya ng kanyang mga propesor bilang mapag-isip, laging mas nakikinig kaysa nagsasalita. Ang tingin naman sa kanya ng kanyang mga kaibigan ay mapagkumbaba, mabait, at matapang na independent. Naniniwala siya sa pagkamit ng respeto sa sariling sikap, hindi dahil sa minana ito. Habang dumadaan siya sa mga bangin at puno ng niyog, naramdaman ni Queenie ang kapayapaan. Ang hangin ay bumubulong sa kanyang mga tainga. Ang mga alon sa ibaba ay tila palakpak ng kalikasan, at ang ritmo ng kalsada ay tumutugma sa tibok ng kanyang kalmado na puso. Mahal niya ang mga ganitong biyahe. Nagbibigay ito sa kanya ng puwang para mag-isip, huminga, at makaramdam na isa lamang siyang ordinaryong tao sa mundo. Hindi niya alam na sa susunod na kanto, isang grupo ng mga biker ang naghihintay sa isang gasolinahan. Maingay, mayabang, at walang pakundangan. Pinaandar nila ng malakas ang kanilang mga makina at nagpapataasan ng ego, hindi alam kung sino ang paparating. Ilang minuto na lang ang layo ni Queenie. Wala siyang dahilan para matakot, walang dahilan para maniwala na ang kanyang biyahe sa hapon ay magiging isang sandali na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit kung minsan, ang buhay ay hindi nagbibigay ng babala. Wala siyang ideya na ang susunod na ilang minuto ay susubok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang pasensya, ang kanyang dangal, at ang mga halaga na ginugo ng kanyang ama ang buong buhay para ituro sa kanya. Ang gasolinahan ay parang isang hintuan mula sa lumipas na panahon. Luma ang mga pader, may maalikabok na vending machine, at ilang kinakalawang na upuan na nakakita na ng mas magandang araw. Ang tanging palatandaan ng buhay ay mula sa 6 na bikers na nakaparada sa ilalim ng silong. Ang kanilang malalakas na motorsiklo ay nakaayos na parang nagpapakita ng dominasyon. Hindi sila taga roon. Iba ang kanilang mga accent, at ang mga patch sa kanilang mga jacket ay hindi pamilyar. Mga dayo, marahil ay nasa isang road trip o dumadaan lang para sa katuwaan. Napakaingay ng kanilang presensya. Ang mga biro ay parang mga palaso. Ang bastos na tawanan ay umaalingaw sa tahimik na hapon, at ang malalim na ugong ng kanilang mga makina ay nagpapayanig sa lupa bawat ilang segundo. Pagkatapos, sa malayo, nakita nila ang scooter. Kumanan si Queenie sa kanto, walang malay, walang inaalala, ang iniisip ay ang hapunan kasama ang kanyang nanay o ang assignment na kailangan niyang tapusin. Nang pumasok siya sa istasyon, ang kanyang presensya ay nagpabago sa enerhiya na parang isang basong nabasag. Huminto ang mga usapan, lumingon ang mga ulo, at dahan-dahang naging negatibo ang paligid. Inalis niya ang kanyang helmet, at ang kanyang mahabang madilim na buhok ay nalaglag sa kanyang balikat. Isa sa mga biker ang sumutsot ng mahina. "Hoy, princess," sabi ng pinakamatangkad sa kanila, humahakbang pasulong ng may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Nawawala ka ba o sadyang matapang lang?" Umiti si Queenie ng magalang pero hindi nagsalita. Pumarada siya sa tabi ng bumaba at nagsimulang magpakarga ng gas. Kalmado, panatag. Wala siyang oras o interes sa gulo, pero hindi pa sila tapos. Tumawa ang isa pa. "Sigurado ka bang dito ka nararapat? Mukhang may naligaw na private school girl sa maling lugar." Bahagyang humigpit ang hawak ni Queenie sa handle ng Nakarinig na siya ng mas malala pa rito noon. Ang pagiging anak ni Manny Pacquiao ay nagturo sa kanya kung paano baliwalain ang kayabangan. Gayunpaman, wala siyang sinabi. "Anong pangalan mo, sweetheart?" tanong ng unang biker na dahan-dahang umiikot sa kanya. "May boyfriend ka ba?"
Kailangan mo ba ng sasakay sa mas malaki kaysa sa laruang scooter na yan? Sa pagkakataong ito, tumingin na si Queenie. Nagpapakarga lang ako ng gas. Pakiusap, iwanan niyo ako. Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Nagkaroon ng katahimikan. Bumigat ang hangin. O, sabi ng isa pa ng nangungutya. May attitude pala siya. Cute, pero mag-ingat ka, bata. Hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Doon na nangyari. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit at sinubukang agawin ang susi ng kanyang scooter na tila tinutukso siya, sinusubukan ang kanyang reaksyon. Nang walang pag-aalinlangan, tinampal ni Queenie ang kamay nito. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Sa isang saglit, naghari ang katahimikan. Pagkatapos, ang tensyon ay sumabog na parang mga paputok. Sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Sigaw ng pinakamatangkad, malalim at galit na ang boses ngayon. Akala mo mas magaling ka sa amin, ha? Hindi siya natinag. Hindi siya kumurap. Hindi, mahina niyang sabi. Pero wala akong utang na loob sa inyo. Ang sagot na iyon ay lalong nagpainit sa kanilang mga ego. Ang grupo ay lumapit ng bahagya, agresibo na ngayon, ang kanilang tawanan ay napalitan ng mga masasamang tingin. Ang ibang tao ay baka nagpanik na, pero hindi tumakbo si Queenie. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag aatras sa kung ano ang tama, kahit na natatakot. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang makaalis agad. Walang signal ang kanyang phone. Walang ibang tao sa paligid, at ang pinakamalapit na tulong ay maaaring milya-milya ang layo. Ang hindi niya alam ay mayroon ng nakakita sa nangyayari. Isang itim na tsigu ang huminto sa tapat ng kalsada. Namatay ang makina at si Manny Pacquiao, tahimik, nagmamasid, ay bumaba. Nanatiling nakatayo si Manny sandali, tinitingnan ang eksena gamit ang kanyang mga bihasang mata. Nakakita na siya ng ganitong tensyon noon, sa mga kalye ng General Santos, sa mga eskinita, sa likod ng mga boxing gift, at sa mga ring kung saan ang isang maling galaw ay maaaring tumapos ng karir. Pero ito ay naiba dahil hindi lang ito basta estranghero na kino-corner. Anak niya ito. Ang hangin ay puno ng kayabangan at adrenaline habang patuloy na pinapaikutan ng mga biker si Queenie. Hindi alam na ang mundo sa paligid nila ay malapit ng magbago ng lubusan. Hindi sumigaw si Manny. Hindi siya nagmamadali. Sa halip, naglakad siya ng matatag patawid sa parking lot, ang kanyang mga hakbang ay tahimik pero mailayunin. Nakasuot siya ng simpleng hoodie, maong at sunglasses. Walang anumang bagay sa kanya ang nagsasabing celebrity o champion siya. Isang ordinaryong lalaki lang. Pero sinumang nakakita na sa isang fighter na naglalakad papunta sa ring ay makikilala ang enerhiya. Kalmado, nakatutok, mapanganib. May problema ba rito? Tanong niya, mababa ang boses pero matigas. Lumingon ang pinakamatangkad na biker. Bakit, sino ka ba? Huminto si Manny ilang talampakan mula sa kanila, tumingin lang ng isang beses kay Queenie para masiguradong hindi ito nasaktan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali, nagulat si Queenie pero nakaramdam ng ginhawa. Alam niya ang tinging iyon. Ibig sabihin, magbabago na ang ihip ng hangin. Mukhang iniistorbo niyo ang isang tao na nakiusap na iwanan niyo siya, sabi ni Manny, ang mga kamay ay nasa bulsa. Tumawa ang grupo. Ang isa pang biker ay suminghal. Ano? Tatay ka ba niya o ano? Hindi sumagot si Manny. Umalis ka na rito, matanda, ungol ng matangkad. Bago ka pa masaktan sa pagpapanggap na bayani. Hindi pa rin gumalaw si Manny. Tiningnan niya sila na parang isang surgeon na tinitingnan ang pasyente bago ang operasyon. Direkta, hindi humahanga, sigurado. Ang unang biker ay humakbang patungo sa kanya, mas matangkad kay Manny ng ilang pulgada. Hindi mo ba ako naririnig, Lolo? Ang sumunod na nangyari ay tumagal ng hindi higit sa 5 segundo. Nang walang sayang na galaw, umiwas si Manny sa pagtulak ng biker at malumanay pero malakas itong itinulak pabalik sapat na para mawala sa balanse. Natisod ang lalaki, nagulat. Ang isa pa ay sumugod pa sulong, pero sinalo ni Manny ang kanyang pulso sa ere at pinilipit ito ng sapat para mapadaing ito sa sakit at mapabitaw. Hindi siya nanuntok. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya kailangang gawin iyon. Umatras ang grupo, biglang nalito. Sino ba tong lalaking to? Bulong ng isa.
At pagkatapos, ang isa sa mga mas batang biker ay naglabas ng kanyang phone, nanlalaki ang mga mata. Teka. Siya ba to? Inalis ni Manny ang kanyang sunglasses. Sa sandaling nakita ang kanyang mukha, ang pagkilala ay bumuhos na parang isang malaking alon. Hindi maaari, bulong ng matangkad. Si Manny Pacquiao yan. Katahimikan. Nakatayo silang parang mga estatwa. Kalahating takot, kalahating hindi makapaniwala. Ang champion ay hindi nangutya. Hindi siya nagmayabang. Tiningnan lang niya sila ng may disiplina. Wala akong pakialam kung sino kayo sa tingin nyo, tahimik na sabi ni Manny. Pero kung ulitin nyo pa ang pananakot sa isang babae ng ganyan, kahit sinong babae, ako na ang makakaharap nyo, at sa susunod, hindi na ako magiging ganito kagalang. Isa-isang umalis ang mga biker, bumubulong ng paumanhin, umiiwas sa tingin, biglang napagtanto na kinalaban nila hindi lang ang isang world-class boxer, kundi ang isang ama na nagsanay sa buong buhay niya para protektahan ang pinakamahalaga sa kanya. Habang sumasakay sila sa kanilang mga motor at mabilis na humaharurot palayo, sa wakas ay nakahinga na si Queenie. Naglakad siya papunta sa kanyang ama. Hindi ko alam na malapit ka lang pala. Ngumiti si Manny. Alam ng isang ama kung may mali. Pero ang hindi nila alam ay mayroon palang nakapag-film sa buong pangyayari mula sa loob ng gasolinahan at ang video na iyon ay malapit nang maging viral. Ang umaga pagkatapos ng insidente, sina Manny at Queenie ay nakaupo sa hapagkainan habang nag-enjoy sa isang tahimik na almusal. Dapat sana ay normal na araw ito, pero ang phone ni Queenie ay tumunog ng isang beses, 2 beses, hanggang sa hindi na ito tumigil. Tiningnan niya ang screen. Dad, trending tayo. Itinaas ni Manny ang kanyang kilay. Trending. Ipinakita ni Queenie ang video. Nandoon iyon. Footage mula sa security camera ng gasolinahan na upload na ng isang bystander at nakakakuha na ng daan-daang libong views. Ang title nito ay, Manny Pacquiao tahimik na dinurog ang mga biker na nambastos sa kanyang anak. Sumabog ang internet. Nag-alab ang Twitter. Napuno ang YouTube ng mga reaction videos. Ang mga comment section ay puno ng mga katagang, ganyan ang tunay na ama, pinoprotektahan ang anak. Hindi siya nagbitaw ng kahit isang suntok. At gayon paman, napatigil niya sila. Ang respeto para kay Manny Pacquiao ay lalong tumaas. Sa mga balita, ang kwento ay nagbago mula sa isang simpleng pagtatalo, patungo sa isang ganap na sandali ng inspirasyon. Nag-iba ang headline, pero pareho ang mensahe. Manny Pacquiao, humakbang ng may biyaya at lakas para ipagtanggol ang kanyang anak, naging ultimate role model sa internet. Pero sa gitna ng mga papuri ay may mas malalim na usapan. Ang social media ay hindi lang nagdiriwang sa video. Sinusuri din nila kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang harassment sa kalsada, ang pananakot sa mga kababaihan, at ang tahimik na takot na dala ng mga babae sa mga pampublikong lugar. Ang iba ay nagbahagi ng sarili nilang mga kwento. Ang iba naman ay nagtanong, bakit kailangang may sikat na tatay muna bago magbigay ng atensyon ang mga tao? Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang mga advocacy groups. Gusto ng mga paaralan na magsalita si Manny tungkol sa respeto, pagpapakumbaba at personal na responsibilidad. Isang unibersidad ang tumawag sa kanya bilang modelo ng pagkalalaki na kailangan ng mundo. Ngunit nanatiling mapagkumbaba si Manny. Hindi siya nagbigay ng matatapang na interview o bold na tweets, kundi isang tahimik na post sa Instagram kasama ang litrato nila ni Queenie. Ang tunay na lakas ay ang paggamit ng iyong boses kapag ang iba ay nananatiling tahimik. Ang tunay na katapangan ay ang pagprotekta sa mga hindi kayang lumaban ng mag-isa. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng kahit sinong ama. Libo-libo ang nag-comment. Samantala, ang grupo ng mga biker ay naglabas ng pampublikong paumanhin hindi lang kay Manny, kundi pati kay Queenie. Ang isa sa kanila, na halatang nanginginig sa video, ay umamin, hindi ko na-realize kung gaano ako kaduwag tingnan hanggang sa makita ko ang sarili ko online. Para kay Queenie, ang karanasan ay bittersweet. Ang trauma ay totoo, pero totoo rin ang pagbabago. Ang kanyang mga kaklase ay nirespeto siya ng higit pa. May mga estranghero na nag-email para magpasalamat sa kanyang katatagan. Tinawag siyang matapang ng mga kabataang babae sa buong bansa, pero nanatili siyang nakatutok. Kung ang atensyong ito ay hindi hahantong sa pagbabago, sabi niya sa isang reporter,
ito ay isa lamang viral moment. Araw-araw, may mga taong nakakaranas ng pananakot, harassment, at katahimikan. Pero ang pagbabago ay nagsisimula sa lakas ng loob ng mga ama, anak, kaibigan, at mga nakakasaksi. Kung makakita ka ng taong binabastos, huwag kang lumingon palayo. Tumayo ka. Magsalita ka. Maging kalmado ka bago ang kanilang bagyo. I like, I share, at mag-subscribe sa Social Justice with Inspiration, kung saan ang mga kwentong gaya nito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga kamao, kundi sa dangal, pagmamahal, at gawa. Habang marami sa internet ang sumusuporta kina Manny Pacquiao at sa kanyang anak, hindi nawala ang mga anino sa ilalim ng spotlight. Gaya ng kahit anong viral moment, ang kwento ay umani ng mga kritiko, nagdududa at kontrobersya. May mga boses sa online na kinuwestiyon ang katotohanan ng insidente. Staged ba ito? Bakit may kamera sa tamang lugar? Isa lang ba itong celebrity na gustong mag-viral? Hindi na tinag si Manny. Pinagdaanan na niya ang pagdudahan noon sa kanyang pag-angat mula sa kahirapan, sa politika, at sa boxing ring. Lilipas din ito. Pero naramdaman ni Queenie ang bigat. Nakakita siya ng mga mapanirang comments online. May mga kumukwestiyon sa kanyang katapatan. Sinasabi ng iba na masyado siyang o nagpapakabiktima. Pati ang ilang kaklase niya ay nagsimulang magbago ang pakikitungo. Hindi naman harapang masama, pero mailap, naiinggit, o baka nalilito. Hindi ko hiningi ang atensyong ito pagtatapat niya sa kanyang nanay isang gabi. Gusto ko lang umuwi noong araw na iyon. Si Jinky, nakalmado at malumanay magsalita, ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi mo pinili ang sandaling ito, sabi niya. Pero maaari mong piliin kung ano ang gagawin mo rito ngayon. At kaya nagpa siya si Queenie. Sa halip na magtago, ginamit niya ang platform na hindi niya inaasahang makukuha. Nagsimula siyang magsalita sa mga paaralan tungkol sa personal boundaries, kaligtasan at self-worth. Nakipagtulungan siya sa mga youth organizations para magbigay ng kamalayan tungkol sa street harassment. At nag-record siya ng isang taos pusong video na pinamagatang para sa bawat babaeng natatakot magsalita, na mabilis na nakakuha ng milyon-milyong views. Dito, sinabi niya, hindi ako matapang dahil may sikat akong ama sa tabi ko. Matapang ako dahil pinili kong hindi manahimik. Kaya mo rin iyan. Samantala, ang grupo ng mga biker ay humarap sa mga konsekwensya na higit pa sa kanilang paumanhin. Ang lokal na motorcycle club na sinasabi nilang kinabibilangan nila ay pampublikong itinanggi ang kanilang mga aksyon. Ang mga sponsor ng kanilang mga racing events ay umurong. Ang isa sa mga biker ay nawalan pa ng trabaho matapos maglabas ang kumpanya ng zero tolerance policy para sa harassment. Noong una, walang sinabi si Manny. Pero kalaunan sa isang exclusive interview, ibinahagi niya ang kanyang pananaw. Hindi ko gustong sirain ang mga lalaking ito. Gusto ko silang makaintindi sa ginawa nilang mali at magbago. Iyan ang tunay na katarungan. Muling nag-viral ang kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa pagpapatawad at aral. Bigla, ang usapan ay hindi na tungkol sa takot ni Queenie o sa banta ng mga biker. Ito ay tungkol na sa responsibilidad, pagbabago, at kung paano mapipili ng mga lalaki na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Nagsimulang i-play ng mga guro ang mga clips ng speech ni Manny sa klase. Ang mga men's groups ay nagsimulang talakayin ang masculinity, ego, at humility. Ang mga public figures ay nag-tweet ng suporta, pinupuri ang kanyang pagiging kalmado. Isang pambihirang bagay ang nangyayari. Ang kwento ay lumampas na sa insidente. Hindi na lang ito tungkol sa isang ama at anak. Tungkol na ito sa ating lahat. Lumipas ang mga headlines. Ang mga viral clips ay hindi na trending. Pero may mas malakas na bagay ang nabubuo sa ilalim. Isang bagay na hindi nasusukat sa likes o shares. Isang movement ang nabubuo. Si Queenie, na dati ay tinitingnan lang bilang anak ni Manny Pacquiao, ay naging simbolo ng katapangan at pagbabago. Naanyayahan siyang magsalita sa mga national youth conferences. Ang mga paaralan sa buong Pilipinas ay nagsimulang magpatupad ng safety protocols para sa mga babaeng estudyante sa kanilang pag-uwi. Isang unibersidad pa nga ang naglunsad ng kampanyang Ride Home Safe, na direktang inspirasyon mula sa kwento ni Queenie. Pero hindi doon huminto ang epekto. May nakitang mas malalim si Manny.
Isang pagkakataon para gawing permanente ang pagbabago. Gamit ang kanyang foundation, inilunsad niya ang bagong initiative na iSafe Paths. Isang programa na nagbibigay ng safety education, community patrols, at emergency support para sa mga estudyante, lalo na sa mga kabataang babae na nagko-commute sa mga probinsya at lungsod. Hindi lang niya ito pinunduhan. Personal niyang binisita ang mga lungsod kung saan mataas ang ulat ng harassment. Direktang nakipag-usap sa mga lokal na leader, nakipag-partner sa mga ride-sharing companies, at itinulak ang bagong batas na magpaparusa ng mas mabigat sa mga pampublikong banta. Inasahan ng mga tao na ang boxer na si Manny ay lalaban gamit ang mga kamao. Sa halip, sumagot siya gamit ang aksyon at bisyon. Gagaling ang anak ko, sabi niya sa press launch. Pero hindi lahat ay may parehong resources. Kaya kailangan nating bumuo ng sistema na magprotekta sa lahat ng ating mga anak, hindi lang sa mga anak ng mga sikat na tao. Ang speech ay umani ng malakas na palakpakan. Marami ang naantig, hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang pagpapakumbaba. Ang kanyang lakas ay wala lang sa kanyang suntok. Ito ay kung paano niya piniling gamitin ito. At si Queenie, siya ang naging mukha ng Safe Paths, hindi bilang biktima, kundi bilang isang leader. Natakot ako noong gabing iyon pag-amin niya sa isang interview. Pero hindi na ako natatakot ngayon dahil nakita ko kung gaano karaming tao ang handang tumayo sa tabi ng mga batang gaya ko para gawing mas ligtas ang mundong ito. Umalingaw ang mensaheng ito. Libo-libong magulang ang sumulat ng sulat kina Manny at Queenie, nagpapasalamat sa kanila sa pag-inspire sa sarili nilang mga anak na magsalita. Isang babae mula sa Cebu ang nagsabi sa kanyang email, bago ko makita ang kwento nyo, akala ko kailangan ko lang manahimik. Ngayon alam ko na ang pananahimik ay hindi lakas. Ang pagsasalita ang tunay na lakas. Ang ripple effect na iyon ay patuloy na kumalat sa mga komunidad, campus, at silid-aralan. Kung nakasaksi ka o nakaranas ng harassment at nanahimik ka, hayaang ito na ang maging turning point mo. Kung ikaw ay isang magulang, kausapin ang iyong mga anak tungkol sa katapangan, respeto, at pagtayo para sa kung ano ang tama. Kung mayroon kang platform, malaki man o maliit, gamitin ito para protektahan, hindi para manakit. Ay share ang kwento ni Queenie, simulan ang mga usapan, suportahan ang mga organisasyon na lumalaban para sa kaligtasan at pagkakapantay-pantay. Dahil ang kaligtasan ay hindi dapat isang pribilehiyo, dapat itong maging isang karapatan. At ang boses mo ang maaaring magpabago sa buhay ng isang tao. 6 na buwan na ang lumipas mula noong nakakatakot na sandali sa Coastal Road. Ang paghaharap sa mga biker, ang pakikialam ng pulisya, ang media whirlwind, lahat ng ito ay may nabago kay Queenie at sa mundo sa paligid niya. Pero ngayong gabi ay iba. Sa pagkakataong ito, ang spotlight ay hindi tungkol sa trauma. Tungkol ito sa tagumpay. Isang espesyal na kaganapan ang ginaganap sa Cultural Center of the Philippines, isang formal na seremonya para parangalan ang mga batang leader na nagpasiklab ng pambansang pagbabago. Si Queenie Pacquiao ang nasa tuktok ng listahang iyon. Nakatayo siya sa backstage sa isang simple pero eleganteng damit. Hindi siya kinakabahan. Hindi na ngayon. Ang takot na iyon ay napalitan na ng layunin. Ang kanyang ama ay naghihintay sa malapit, tahimik na inaayos ang kanyang jacket, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hawak ni Jinky ang kamay ni Queenie at bumulong, ano man ang mangyari sa labas, tandaan mong ang boses mo ay nakagawa na ng kasaysayan. Ilang sandali pa, humakbang na si Queenie sa entablado. Ang silid na puno ng mga educators, politicians, student activists, at press ay natahimik. Lumapit siya sa podium. Nag-flash ang mga kamera, pero ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang upuan, sa harap at gitna, kung saan nakaupo ang kanyang ama na magkakrus ang mga kamay, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. 6 na buwan na ang nakalipas, simula niya, pinagbantaan ako dahil lamang sa pag-uwi ko mula sa kolehiyo. Tinawag ako sa iba't ibang pangalan, pinalibutan ng mga estranghero, pinaramdam na maliit ako. Pero ngayon, hindi ako narito para pag-usapan ang takot. Narito ako para pag-usapan ang mga sumunod na nangyari. Nagsalita siya ng may lakas. Walang kodigo, walang teleprompter. Narito ako dahil may mga taong tumayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat batang babae na natakot ng umuwi sa gabi. Para sa bawat estudyante na nakaramdam ng panganib dahil lamang sa kung sino sila.
Sinubukan akong takutin ng mga biker. Pero ang hindi nila alam ay anak ako ng isang fighter. Hindi lang sa ring kundi sa buhay. Nagpalakpakan ang mga tao. Napangiti ng bahagya si Manny, bumabaha ang emosyon sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy ni Queenie ang pagtalakay sa safe paths. Ang libu-libong estudyante na ngayon ay umuuwi sa ilalim ng community patrols. Ang mga paaralan na ngayon ay may workshops tungkol sa safety at consent. Ang mga youth-led initiatives na kumakalat sa buong bansa. Tinapos niya ito sa isang kote na sinabi sa kanya ng kanyang ama noon. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa kung gaano kakalakas manuntok, ito ay tungkol sa kung gaano kakatinding tumulong. Tumayo ang lahat sa silid. May mga luha sa mga mata ni Manny, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkilala. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang kanyang maliit na batang babae. Nakita niya ang isang babae, matapang, mapagmahal, at may matatag na paninindigan. Pagkatapos ng gabi, nahabol ng mga reporter si Manny sa labas ng venue. Si Pacquiao, tanong ng isa, paano ito maikukumpara sa pagkapanalo ng isang world championship? Natawa si Manny, tumingin sa kanyang anak. Ang mga belt na iyon ay nakasabit lang sa dingding ko, sabi niya. Pero ang sandaling ito, mananatili ito sa puso ko magpakailanman. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Queenie. Hindi lang ito tungkol kay Manny Pacquiao. Tungkol ito sa atin. Tungkol sa kung paano tayo tutugon kapag ang isang taong mahal natin ay pinagbantaan. Tungkol ito sa pagpili ng pag-unlad kaysa sa galit. Pagbuo ng solusyon kaysa sa paghihiganti. Kaya, kung naantig ka sa kwentong ito, huwag mo itong hayaang huminto rito. I like ang video na ito para ipakita ang suporta sa mga kwentong may kabuluhan. Mag-subscribe sa aming channel, Social Justice with Inspiration, kung saan nagdadala kami sa inyo ng mga totoong kwento na nagpapasiklab ng pagbabago at nag-aangat sa komunidad. I-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at paaralan. Hayaang ang katapangan ay mag-inspire sa iba na manindigan. At ang pinakamahalaga, tumayo ka. Magsalita ka. Maging dahilan ka para makaramdam ng ligtas ang iba. Dahil ang tunay na lakas ay nasa kung ano ang iyong itinatayo, hindi sa kung ano ang iyong dinudurog.